واحد باكد هالمشبات انت تشبت عني انت صديق به اشعل هذا تقول لي أدري بسم نادي تيته Balak. Jag vet inte skit. Pagalitan. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago ako magsimula, tayo po muna ipumikit at para manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, dalangin ko yung patnubay mo, Panginoon, yung karunungan, yung katalinuhan upang maihatid, Panginoon, yung message mo ngayong umagang ito. At alam namin, Panginoon, na hindi uuwi ang bawat isa na walang pagpapala, walang bitbit na biyaya na mula sa iyo. At ikaw lamang ay tataas namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa second word po, dun sa Luke 23, verse 43. Nung time na binigay sa akin yung message, paulit-ulit ko siyang binasa. Yung verse na yun na, truly I tell you, today you will be with me in paradise. At doon sa isang buwan na paghahanda, nakita ko, apat yung nakita ko doon sa verse na yun eh. Una yung kaligtasan. Pangalawa, naging sagot siya sa panalangin. Pangatlo, isang magandang pangako. At yung pang-apat ay isa siyang patotoo na ang Lord mismo yung magpapatotoo niyan. At doon sa unang punto natin, na hindi sapat na alam lang natin na si Jesus yung Mesiyas. Doon sa verse 39, sabi nung isang magnanakaw, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Nakita natin yung prayer niya, bagamat sa umpisa pa lang ay may pangungutya, may panlilibak sa Panginoon, pero umasa siya na baka nga gawin ni Lord, maalis silang tatlo doon sa pagkakapako at sabihin niya sa mga taong nagparusa sa kanila, niligtas na kami ng Panginoon. Natanggap na namin yung kaparusahan namin. Uwian na. Tapos na. Nakita natin yung prayer niya, hindi lang yung pangkaligtasang panglangit. Nakita natin yung kaligtasan na hinihingi niya, yung kaligtasan panlupa lang, pangkatawan, pangpisikal. Na ang nais niya lang ay matapos yung hirap niya doon sa krus at ipagpatuloy yung kanyang buhay sa lupa. Bagamat yun yung panalangin niya, nakita naman natin na hindi talaga siya naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi yung kalooban ng Diyos ay kailangan mamatay si Jesus doon sa krus. Kaya hindi nag-agree yung isa niyang kasama. Sabi nung kasama niya sa verse 40, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Na ikaw may pinarusahan na tulad niya? Nakita natin yung pagtatanggol niya sa Panginoon. No? Bagamat siya'y kapareho niya na makasalanan, kriminal, magnanakaw, pinagtanggol niya si Lord. Bakit ba si David ay mahal na mahal at malapit sa puso ng Lord? Kasi pinagtatanggol lagi ni David, ang Diyos. Nakita natin yung taong to, bagamat nung araw niya lang na yun na meet ang Lord, nakuha niya ipagtanggol. Doon sa verse 41, sabi, matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. So nakita natin umamin siya. Umamin siya na siya'y makasalanan. Inamin niya kaya siya may ganong kaparusahan dahil doon sa nagawa niya. Makasalanan ginawa niya. At nakita rin natin doon na itinaas niya yung pangalan ni Jesus. Sinabi niya doon ina-address niya doon sa 6 na nakasulat kanina,
yung mga taong naging dahilan ng pagkakapako sa krus, ang sabi niya, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Nagkakamali kayo. Yung pinarisahan nyo matuwid. Walang gawang masama. Ito nakita natin, bago niya binigkas yung kanyang panalangin, dun sa verse 43, pinagtanggol niya muna si Jesus. Umamin muna siya na siya'y makasalanan. At itinaas niya pa yung dangal ng Lord. Pagkat alam naman niya na nakita niya na itong tao ito'y matuwid. Bago niya sinabi yung kanyang panalangin sa Panginoon. At doon nga sa 43, ibinigay niya yung kanyang panalangin sa Panginoon. Talagang binigkas niya yung pangalang Jesus. Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Alam naman natin na pag tinawag natin yung pangalan ni Jesus, siguradong merong kapangyarihan dyan. At siguro nakita ng Lord, grabe itong taon to. Ang inaasahan kong gagawa nito, yung nandun sa crowd, yung mga priest. Pero yung taong ito, ibang klase yung pananampalataya nito. Ngayon lang kami nagkita nito. Pero nakita niya, nakilala niya ako. At dun sa pagtagpo na yun, si Jesus na nandun sa gitna, at yung dalawang magnanakaw dun sa magkabila, nakita natin yung tunay na paglalarawan. Ano ba talaga yung kaligtasan? Paano ba nakukuha yung kaligtasan? Paano ba napunta sa atin yung kaligtasan? At dito, gumamit si Lord ng ito, madalas natin nakikita dito ang ating pastor gumagamit ng modelo dito sa stage para sa isang ilustrasyon. Si Pastor Raymond gumagamit yan minsan ng modelo para sa isang magandang ilustrasyon para mas madali nating maunawaan. At dito, hanggat sa huling sandali ng buhay ng Lord, nag-minister pa rin siya, nag-soul winning pa rin, nag-evangelize pa rin, at nakita naman natin na convert niya yung isa. At dito, inilalarawan nilang tatlo, nandun siya mismo, si Jesus at dalawang magnanakaw. Yung isa'y ginawa niyang penitent model. Penitent kasi siya yung nagsisi. Meron siyang confession na ginawa, meron siyang ginawang repentance, nag-apology, hindi lang sa harap ng Lord, kundi doon sa crowd, yung mga tao doon sa crowd. Sa isang makasalanan, ito yung pinakamahirap gawin, humingi ng tawad. Sabi nga ni Ate Estrella, sa Senado, marami nito na dinidiin na, ayaw pa umamin. At nakita naman natin, yung pangakong binitawan ng Lord, today, you will be with me in paradise. Napakagandang pangako. Na kapag namatay siya, isasama siya ng Panginoon doon sa hiniling niya, doon sa kanyang kaharian. Na ito rin yung nagpatotoo na ang kaligtasan, tinanggap niya agad-agad. Nung araw na yon, ang effect lang nung pag namatay na siya. Pero sa kabila nung magandang pangako, magandang sinabi ng Lord, doon sa isang model, kalahin mo, nakapako na, model pa. Yung isa naman, perfect na model din, bilang impenitent model. Ibig sabihin, hindi siya nag-repent. Walang pagsisising nangyari sa buhay niya. Sayang kasi abot kamay niya na yung kaligtasan Aamin lang siya, Lord, makasalanan din ako. Baka pwede isama mo rin ako sa iyo. Pero hindi Sa kabila ng magandang pangako na binitawan ng Lord, na natili siyang matigas ang kanyang puso. Denial. Katulad ng mga nasa Senado, denial. Nakita natin na ang kaligtasan pala, hindi lahat gustong i-grab to. Nakita naman natin na yung dalawang modelo, sabi nga ng Lord dun sa unang mensahe, Ama, patawarin mo sila. Pero kailangan nilang gawin yung ginawa ng isa, na nagsisi, humingi ng tawad.
Ito yung dapat nilang gawin. So mapalad po tayo. Mapalad ako, mapalad tayong lahat, na tayo yung makasalanan na hindi na tulad dito sa impenitent model, tayo yung makasalanan na tumulad dito sa penitent model na nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon at kinilala ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nung tayo'y nanalangin din sa ating kaligtasan, tayo tumanggap, para na rin sinabi sa atin, truly I tell you. Sa isang salin nga, I assure you. Sa NLT, I assure you yung ginamit. Today, you will be with me in paradise. Pero yung nga today, mangyayari lang yon pag wala na tayo dito sa mundo. Doon pa lang mag-i-effect yung today. Bago po ako magtapos, maiksi lang pala ako. No? Bago ako magtapos, meron kasing na-share sa akin na meron siyang ka-churchmate na yung kanyang amay may sakit at dumating sa point na sinabi ng doktor na hindi na siya magtatagal. Siyempre, bilang mga Kristiyano, sineran. Ilang beses inattempt na para sabayin sa isang panalangin ng pagtanggap, pero nawala po yung tao na hindi nakakilala sa Diyos at hindi tumanggap. So nakita lang natin na meron po talaga palang katulad ng isang model na matigas ang puso. So nakita natin na yung kaligtasan pala, instantly, tinanggap mo na. Nung tayo'y nanalangin at umamin sa tinanggap na. So ito rin yung patotoo ng Lord do sa John 3:16 na whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Na pinatotohanan ng Lord na sino man kumilala sa akin at sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna pumikit para sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabay mo. Marami pong salamat sa biyaya, sa mensahe na aming narinig sa umagang ito. At naniniwala kami, Panginoon, na ito ay isang magandang pagpapala sa bawat isa. At ikaw lang ang aming tinataas, sa iyo lamang ang papurit at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.